Naguguluhan na ako, Ali. Bulong ni Vine habang nakasandal sa upuan ng coffee shop na paborito nilang tambayan ng best friend niya. Mahal ko siya, pero may mga araw talaga na parang may tinatago si Janus. Tumaas ang kilay ni Ali habang humihigop ng caramel macchiato. As in? Like, anong klaseng tago? Yung bigla na lang siyang hindi sumasagot sa tawag. Or kapag magkasama kami, may mga moments na parang lutang siya. Akala ko ako lang yung paranoid. Pero ilang beses na kasi. Naku, mahirap yan, Vine. Pero, balikan natin ha. Baka naman may valid reason. Alam mo naman, minsan yung mga tao mas sarili ng pinagdadaanan. Ewan ko ba? Ang hirap magtiwala ng buo eh. Kahit pa siyang pinili ko. Si Vine Alcantara ay isang babaeng maraming may gusto, pero iisa lang ang kanyang sinagot. Si Janus Cruz, ang lalaking halos 3 taon ding nanligaw sa kanya. Noon, hindi siya kumbinsido. Akala niya si Janus ay isa lang sa mga lalaking malakas ang dating pero mababaw ang intensyon. Pero pinatunayan nito na hindi siya basta sumusuko. Maaalalahanin, consistent, and yes, sobrang gwapo na parang pinigasa kata sa mga artistang binabayaran sa billboard. Sa edad niya 29, nakuha na ni Vine ang lahat ng pinangarap niya. Isang thriving PR company, sariling condo sa BGC, loyal circle of friends, at syempre, ang lalaking matagal niyang pinag-isipang mahalin. Private but not a secret ang relasyon nila. Wala sa Facebook, pero wala rin tinatago sa mga kaibigan o sa pamilya. Para kay Vine, sapat na ang alam ng mahalagang tao sa buhay nila. Hindi na kailangang i-broadcast ang bawat halikulambingan nila. Hindi rin siya yung tipo ng babaeng gusto ng validation mula sa likes o comments. Pero nitong mga nakarang buwan, may napapansin siyang pagbabago. Hindi malaki, pero sapat para tanungin niyang sarili kung nagkataon lang ba o may dahilan para siya kabahan. Dati kasi Vine, ikaw yung laging busy. Laging ikaw yung may schedule. Ikaw yung late sa date. Ikaw yung parang mahirap abutin. Baka naman nabaliktad na ngayon. Hindi lang naman to dahil ako nang may mas oras eh. May pakiramdam talaga ako na parang may part ng mundo niya na hindi ako invited. Nakausap mo na ba siya tungkol dito? Hindi pa. Siguro kasi natatakot akong baka may marinig akong ayoko marinig. Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-overthink. Masyado kang maganda para dyan oh. At kung sakali mang magloko siya sa'yo, din next na ulit. Basta alam mo sa sarili mong ginawa mo ang lahat para maging best girlfriend ng taon. Napangiti naman si Vine sa tura ng kaibigan. Kahit papaano ay napapagaan ni Ali ang sistema niya kapag may mga drama siya sa buhay katulad nito. Kinahapunan, pababa na si Vine mula sa huling meeting niya sa opisina. Pagod man, ay pinilit pa rin niyang ayusin ang sarili. Bago sumakay ng elevator, sinulyapan niya ang phone pero walang bagong mensahe mula kay Janus, kaya bumuntong hininga siya. Sa isip niya, baka hindi na matutuloy ang pag-uusap na sinabi nito kanina. Pero paglabas niya ng main doors ng building, napahinto siya sa gulat. Nasa tapat ng entrance si Janus, naka-black polo at faded jeans. May hawak na maliit na bouquet ng daisies na siyang paborito niya. At ang pinaka nakakabigla sa lahat, nakatayo lang ito doon. Todong ngiti na parang eksena sa pelikula. Oh ha? Sabi na sa'yo eh. Mas masyado ka lang talagang Negatron. Busy lang yan. Hindi nakapagsalita agad si Vine. Parang may tumama sa puso niya. Relief? Guilt? Saya? Napakamot si Janus ang lumapit na siya. Hi love. Janus. Bulong niya. Hindi sigurado ko anong dapat sabihin. Sorry kung biglaan. Gusto ko lang makita ka bago tayo mag-usap mamaya. Alam ko, medyo vague yung message ko kanina. Kaya gusto kong bumawi kahit konti. Hindi pa rin kumikibo si Vine. Tinanggap niya lang mga bulaklak at tiningnan si Janus sa mata. Gusto mo ba ngayon natin pag-usapan? Umiling si Janus sabay hawak sa kanyang kamay. Mamaya after dinner. Sa kondo. Nagluto ako. Oh! Singit ni Ali na ngayon ay paatras na.
Okay, mukhang may private dinner na mangyayari ah. Ako na lang mag-you-grab guys. Enjoy ha? Pero Vine, message mo ko kung kailangan mo ng escape plan ha. Sabay kindat ulit. Nagkatawanan sila ng bahagya. Pero si Vine, habang tinatawanan ng biro ng kaibigan, hindi pa rin siya mapakali. Ngumiti si Janos, yes. Nag-effort, yes. Pero hindi nawawala sa loob niya ang kaba. Pagpasok nila ng kotse ni Janos, tahimik lang si Vine. Nakatingin siya sa mga bulaklak na nasa kanyang kandungan. Love? Tawag ni Janos habang umaandar ang sasakyan. Mamaya, huwag ka magagalit ha. Pero gusto ko maging totoo na talagang lahat. Bakit? May hindi ba ako alam, Janos? Meron. Basta mamaya na. Pagkarating nila sa kondo ni Janos, agad siyang inalalayan nito palabas ng sasakyan. Gaya ng dati, palaging gentleman, palaging attentive. Ngunit sa bawat kilos ng lalaki, ramdam ni Vine ang tila kakaibang urgency. Pagpasok nila sa unit, agad bumungad ang bango ng creamy garlic pasta at freshly baked bread. May wine din sa maliit na mesa, may kandila sa gitna, at music na tumutugtog sa background. Parang Valentine's dinner sa kalagitnaan ng isang random weekday. Wow! Napabulong si Vine habang naglalakad papasok. Hawak pa rin ang bulaklak na binigay ni Janos sa kanina. Nag-effort ka nga. Siyempre, alam kong medyo naliklik kita lately. Gusto kong bumawi. Umupo si Vine, ngunit nanatiling tahimik. Kumakaan sila ng paunti-unti habang nag-uusap ng kung ano-ano. Projects, friends, memories. Parang gustong idili ni Janos ang totoong dahilan ng gabing yun. Pero kalaunan, huminga siya ng malalim at kinuhang malit na sobre mula sa drawer sa tabi ng mesa, saka iniabot ito kay Vine. Ano to? Tanong ni Vine habang pinagmamasta ng puting envelope. Just open it. Dahan-dahang binuksan ni Vine ang sobre at napakunot ang noon niya nang makitang 2 plane tickets ang laman. Tinitigan niya ito ng mabuti. 2 round-trip tickets sa Switzerland ng 1 linggo. Janos, Bakit? Naiintindihan ko kung bakit ka nagluluda nitong nakarang linggo. Hindi mo lang ako kinulit, Vine. Pero ramdam ko. Alam kong hindi mo sinasabi ng diretso. Pero nararamdaman mong may kulang. May layo. And you're right. I've been too caught up sa schedule ko. Meetings left and right. Events. Deadlines. Akala ko enough na yung mga pa-text-text. Pero yung mga pa-date kapag may time. Pero, lately, nakikita ko na nalulungkot ka. Napayuko si Vine. Totoo naman. Kahit hindi niya sabihin, kahit magpanggap siyang busy rin. May mas gabi siyang umiiyak ng walang dahilan. Miss niya na ang presensya ni Janos. So, eto na. Gusto kong bumawi. I booked this trip 3 days ago habang nasa isang out-of-town work conference ako. Pagod na rin ako. Gusto kong huminto muna. Gusto kong tayong dalawa lang. Away from all of the noise. But Janos, hindi pa ako nakakapag-file ng leave. May mga clients pa ako. You're the boss. You don't need permission. Ikaw ang nagpapaikot ng opisina mo. At kung gusto mo, dalhin natin yung laptop mo. Maglagay ka ng auto-reply kung gusto mo. Pero please, Vine, hayaan mo akong bumawi. Hindi pa man siya sumasagot ng tumayo si Janos. Lumapit sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. I know I'm not perfect. I'm messed up. Pero isa lang sigurado ako. Ayokong dumating ang araw na masanay tayong hindi tayo magkasama. Ayokong dumating ang point na mararamdam nung hindi kita pinipili araw-araw. Huminga ng malalim si Vine. Hawak pa rin niya ang ticket habang nakatingin sa kanya si Janos. Okay. Bulong niya sabay ngiti. At sa unang pagkakataon sa mga linggong lumipas, muling gumaan ang dibdib niya. Nang lumapag ang eroplano sa Zurich, ibang klaseng excitement ang naramdaman ni Vine. Suot niya ang cream-colored trench coat habang nakasabit ang braso sa kay Janos. At kahit napakalamig ng simoy ng hangin, ramdam niya ang kakaibang init kapag kasama niya ang mahal niya. Mula airport hanggang hotel,
halos di siya mapakali sa kakatingin sa paligid. Ang ganda dito, Janus. Parang gusto ko nilang dito tumira. Tumawa si Janus saka humalik sa sentido niya. Kung saan ka masaya, doon tayo. Unang gabi pa lang nila, tinungo na nila ang isang restaurant sa tapat ng lake. Doon, sa ilalim ng mga ilaw, habang sumisinghot ng mainit na tsokolate at tinutunaw ang kiyas sa maliit na palayok sa harapan nila. Muling nagsimula ang mga tanong ni Vine. Hey, love? Panimula niya habang pinaglalaroan ng tinidor na may tinapay sa dulo. Have you ever imagined us, yung life natin years from now? Tumingin si Janus sa kanya, ngumiti, pero hindi agad sumagot. I mean, kung ilang anak, kung gusto mo ng bahay na may garden, or gusto mo sa condo lang. Ako kasi gusto ko yung rustic na bahay sa probinsya, with 3 kids, 2 girls and a boy. Tapos every weekend, family dinner sa garden, tapos may dog, tapos ikaw magluluto ng steak. Pwede bang magluto na lang ako ng itlog? Sabay tawa ni Janus na parang nagbibiro lang, sabay abot ang wine glass niya. And love, 3 kids agad? Napangiti rin si Vine. Okay, sige, 2. Pero ikaw, wala ka bang vision sa future natin? Umikot lang si Janus sa upuan niya. Tumingin sa bintana kung saan kita ang refleksyon ng ilaw sa lawa. You know me, love. I don't really think too far ahead. I try to live in the moment. Pero hindi mo maiiwasang isipin yun, di ba? Especially kung mahal mong isang tao. Parang natural na lang na tanongin ang sarili kung siya na ba talaga. Kung siya ba yung gusto mong makasama habang buhay. Saglit na katahimikan ang namutawi hanggang sa bahagyang natawa si Janus. Ano ka ba? Nagsisimula ka na namang mag-overthink. Saka na yan. Anyway, saan mo gustong mamasyal bukas? Kumunot naman ang noo ni Vine. Napapansin ko lang. Iniiba mo lagi yung topic kapag future ang pinag-uusapan natin. Janus, what's wrong? Ayaw mo bang pag-usapan ng future natin? Hindi mo ba ako nakikita as your partner in the future? Dahan-dahang binitawan ni Janus ang baso at tumingin kay Vine. Love, life's too short to predict what will happen in the future. Alam mo yan, we plan too much, tapos sa dulo, sa isang iglap, pwedeng magbago lahat. So, I don't like setting expectations na hindi ko alam kung matutupad. Ayoko masaktan ka. Janus, I'm not saying I don't love you. I do. Sobra. Pero gusto ko muna mag-focus sa ngayon. Mag-enjoy tayo. Nandito tayo sa Switzerland, nang tayo lang. Huwag na muna nating lagyan ng pressure ang mga bagay. Ayokong ito pang pag-awayan natin. Natahimik si Vine. Ramdam niya tapat ang tono ni Janus, pero ramdam din niyang may iniiwasan nito. Hindi galit ang bumalot sa kanya, kundi kalungkutan. Yung parang may humarang na ulap sa gitna ng malamig, ngunit romantic na gabi. Kinuha niyang wine glass, saka siya dahan-dahang uminom. Okay, let's enjoy. Just promise me one thing. Ano yun? Kapag ready ka ng pag-usapan ng future, ako agad ang unang makakaalam. Promise. Pero kahit sinabi niya ito, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang ngiti. At hindi yun nakaligtas sa mga mata ni Vine. Maghahating gabi na at sa gitna ng katahimikan ng village, nagkukubli si Vine sa ilalim ng duvet. Nakatalikod kay Janus, nakapikit, pero gising na gising ang diwa. Kanina pa siya nakahiga, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa jet lag, kundi dahil sa mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ramdam niyang tahimik si Janus buong gabi. Masyadong maayos ang kilos, parang may sinusunod na script. Hindi siya galit, pero parang may namumuong hinala sa loob niya na ayaw niyang pangalanan. At nang maramdaman niyang unti-unting tumayo si Janus mula sa kama at dahan-dahang lumabas ng kwarto, kasabay ng maingat na paglalapat ng pinto, doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang bumangon, tahimik ang bawat hakbang. Nakasapatos si Janus kanina, kaya sigurado siyang hindi lang comfort room ang pakay nito. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas ang pinto ng hallway. Sunod-sunod ang kanyang paghinga habang tinutunto ng direksyon ng boses.
Ang bintana malapit sa living area ay bahagyang bukas at mula roon ay narinig niya ang tinig ni Janus. Yes, babe. Sinusuyo ko pa. Tumigil ang mundo ni Vine. Halos hindi siya makahinga habang nakasilip sa likod ng pader. But don't worry. Kilala ko na si Vine. Konting panunuyo ko lang. Bibigay na yun. Masyado lang siyang proud pero mahina yan pag tinamaan sa kilite. Oo na, sige na. Konting tiis lang. Pag uwi namin, aayusin ko agad lahat. Siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa na temporary lang to? Kumuyom ang kamao ni Vine habang nakikinig. Tila gusto niyang sugurin si Janus at sampalin ng paulit-ulit. Pero pinigilan niyang sarili. Nilunok niya ang lahat. Ang kirot, ang tanong, ang paghati. Ilang araw na lang, tapos na to. Saka, ayoko lang naman siya masaktan. But you, ikaw ang totoo. Doon na siya napaatras. Pinipigil niya ang luhang pilit ng bumubukal. Tinakpan niya ang bibig habang patagong bumalik sa kanilang silid. At bago pa man bumukas muli ang pinto at bumalik si Janus, nakahiga na si Vine, nakapikit, tila tulog. Mahigpit ang kapit niya sa comforter, pilit nilalabanan ang hagulhol. Ilang sandali pa'y narinig niyang lumapit si Janus. Ramdam niya pa ang pagkakahiga nito sa tabi niya, sabay yakap mula sa likod. Good night, love. Bulong nito kasamang halik sa batok niya. Hindi gumalaw si Vine, hindi siya tumugon. Pero sa loob niya, nandoon ang puot na nadarama niya para sa lalaki. Habang nakapikit at pinipilit huwag umiyak, may namuong plano sa isip niya. Hihintayin niyang makatulog si Janus at kapag sigurado na siyang mahimbing na ito, siya naman ang kikilos. Ilang oras pang lumipas at ramdam niyang lumalim na ang hininga ni Janus. Nakatalikod na ito sa kanya. Bahagyang humihilig at hindi na gumagalaw. Dahan-dahang gumapang ang kamay ni Vine patungo sa nightstand. Nakuha niya ang cellphone ni Janus. Walang fingerprint lock. Hindi ito naglagay ng password dahil alam ni Janus na hindi siya ang tipo ng babaeng mahilig mag-check ng phone. Kampante ka masyado. Bulong niya sa sarili. Agad siyang nag-scroll sa call logs. Doon niya nakita ang pinakahuling outgoing call. Walang pangalan pero kitang-kitang oras. Eksaktong oras nang lumabas si Janus ng kwarto. Ito yun. Mabilis nang kinuha ang sarili niyang cellphone at kinopya ang numero. Pagkatapos, agad siyang nag-type ng mensahe para sa kaibigang si Sandro. Ang kababata niya ngayon ay tech expert / tropa nilang parang semi-investigator. Doon pa ito mahilig sa hacking, tracing, at kung anong anik-anik sa tech. Bro, tulog ka na? Need ko ng urgent favor. I'll pay you. Seryoso to ah. Patrace naman ang number na to oh. Kahit basic lang muna. Kung registered, sino may-ari, saan naka-register, etc. Matapos ma-send ang mensahe, bumalik siya sa kama at tahimik na binalik ang cellphone ni Janus sa tabi nito. Pagkahiga niya, napapikit siya sandali. Dahil ang mga sandaling yun, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung anong mas kinatatakutan niya. Ang malaman kung sinong nasa kabilang linya o ang makumpirma na totoo ang kutob niyang unti-unting binabasag ang mundo nila. Sa kabilang banda naman, pagdilat ng mga mata ni Sandro kinabukasan, kasabay ng liwanag ng araw na sumilip mula sa bintana ng kanyang studio apartment sa Makati, ay ang pamilya na tunog ng notification mula sa cellphone niya. Inabot niya ito ng hindi pa man lubos na gising. Nagbabaka sakaling isa lang yung usual group chat ng tropa na lagi nangungulit ng meme. Pero nang mabasa ang sender, agad siyang napaupo. Galing yun kay Vine. Kasunod, ang isang screenshot sa isang numero na hindi pamilyar. Napailing si Sandro. Hindi itong normal na help me write a witty reply o gawa tayo ng fake convo na minsang hinihingi sa kanya ni Vine ng college. Iba to. Hindi ito ang usual Vine Alcantara. Pero dahil kilala niya na ito mula pa noong ginagapang pa nilang science projects ng grade 5 hanggang sa first heartbreak ni Vine noong high school, alam niyang may mabigat itong pinagdadaanan.
At kapag ganito ang Vine na humihingi ng tulong, alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nasasagot ang tanong sa puso nito. Napabuntong hininga siya, hawak pa rin ang cellphone habang nagmumuni-muni. Tangina naman, Vine. Ano na naman ba itong pinasok mo? Pero sa dulo, alam din niyang hindi siya marunong tumanggi rito, kaya nag-reply siya agad. I'll try. Pagkatapos ng isang iglap, inihagis niya ang comforter sa gilid. Tumayo mula sa kama at lumakad palapit sa desk niya na puno ng gamit. 3 laptop, 2 external hard drives, at isang drawer na may kung anong high-tech gadget. Dito siya magaling. Sa paghahanap, sa pagbubuking, at sa mga sikreto. Binuksan niya ang isa sa mga laptop at nagsimula na siyang mag-input ng numero. Let's see. Sino ka ba, misteryosong caller? At habang umiikot ang tracing tool na dinisenyo na mismo, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Vine. Dahil sa taga nilang magkaibigan, ngayon lang siya nakaramdam ng takot para sa sagot na mahahanap niya. Sa mga sumunod na oras, parang nakalutang si Vine. Naglalakad sila ni Janos, pumapasok sa mga tindahan, kumakain at nagpipicture. Lahat ng to ginagawa ni Janos sa parang walang mali. Pa-sweet, maalalahanin, laging nakahawak sa kamay niya. Laging nakatitig na para bang siya lang ang mundo nito. At gaya ng isang mahusay na aktres, ngumiti lang si Vine. Tumatawa sa mga biro, nagpapakitang masaya. Pero sa likod ng mga mata niya, may unos na naghihinti ng tamang oras upang bumagsak. Mula pa kaninang umaga, hawak niya ng cellphone, bukas ang data, at bawat minuto, sinisilip niya kung may mensahe o tawag na mula kay Sandro. At ilang oras makalipas, habang nagpapahinga sila sa isang outdoor cafe malapit sa lake, tumunog ang cellphone niya. Dali-dali siyang tumayo, pinilit na huwag ipahalata ang kaba sa kanyang dibdib. Wait lang love ha. Yung assistant ko tumatawag. I think it's urgent. Tumango si Janos na wala pa rin kaalam-alam. Okay love, I'll order dessert. Gusto mo tiramisu? Anything. Sagot niya sabay talikod. Naglakad siya palayo, lumampas sa 2 table, at nang makalayo na ng sapat para hindi marinig, sinagot niya na ang tawag. Sandro? Well. Dapat bayaran mo ako ng doble dito ah. Napairap si Vine. Sandro? I work a lot no. Sa ibang tao, 1 linggo ko binibigay ang result. Pero ikaw, 1 araw lang. Kaya dapat malaking rate ko sa'yo. Whatever. Sabihin mo na lang sa akin kung anong nalaman mo. Singhal ni Vine, nahalatang kapos sa pasensya. Vine, ang may-ari ng number ay si Vivian Licarde. Halos mahulog ang cellphone ni Vine sa narinig. Si Vivian Licarde, ang babaeng matagal niya nang kilala. Hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil ito ang anak ng mortal na kalaban ng kumpanya ng pamilya niya. Ang Licarde Group ay kilalang competitor ng Alcantara PR at ilang taon na silang naglalaban sa mga high-profile contracts at clients. Minsan open war, minsan tahimik na sabwatan sa likod ng mga beat. At anong koneksyon niya kay Janos? They've been together for a decade, Vine. 10 years. Sobrang tagal na. At maski ako nagulat din. Hindi nga lang official sa public kasi low-key si Vivian. Pero may record na sila sa events, travel history, mga photos na hindi pa lumalabas online. Pero nakastore sa cloud. And get this. Plano nilang i-public ang lahat. Once nagawa nila ang target nila. Target? Anong target? Ikaw. Halos bumagsak ang balikat ni Vine. Plano nilang mapabagsak ka, Vine. Ikaw at ang Alcantara PR. At gamit si Janus bilang inside man. Slowly he's gaining your trust. Nakukuha niyang rhythm ng operations mo. May access siya sa schedules mo. Sa deals mo. Sa internal strategies. Lahat yun, Vine. Alam ko. Kasi nakita kong communication nila. Encrypted. Pero nabasag ko. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Vine. Umiikot ang paningin niya. Pero pilit niyang pinanatiling kalmado ang panabastaan niyo.
Ramdam niyang panginginig ng kamay, pati ang bigat sa kanyang dibdib. He's trying to keep you close para hindi ka magduda. Vivian's on the loop. Alam niyang bawat hakbang mo ngayon. Hindi na nakasagot si Vine. Tulala siya habang nakatingin sa cellphone at sa malayo, tanaw niya si Janus na nakaupo at nakangiti habang kausap ang waiter. Hinihintay ang tiramisu. Ang lalaking ilang araw niya nang kasama sa iisang kama. Ang lalaking minsang pinangarap ng makasama habang buhay, pero ngayon, siya pala ang taong sumisira sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa cellphone habang naririnig ang huling mga salita ni Sandro. Mabigat man pero kailangan. Sandro, uuwi ako. Either today or tomorrow. Maghahanap ako ng alibay. Hindi na ako magtatagal dito. I have a plan. Magkita tayo. Uy. Excuse me, Madam Alcantara. Hindi po mga ako nababayaran dito eh. Demanding ka na agad na magkita tayo. May rush fee nga itong trabaho ko tapos magpapa-meet up ka pa. Anong akala mo sa akin? Tagasalo ng heartbreak? Sandro, seryoso ako. Ay, wag mo namang ipahalata na mismo na ako. Naiiyak ka na dyan oh. Ay, Vine, marokpok ka talaga dati pa. Napahagalpak si Sandro, pero si Vine, napailing na lang. Promise, babayaran kita ng triple kapag safe na ako sa Manila. Just meet me, okay? Ikaw lang talaga mapagkakatiwalaan ko. Narinig niya pa ang mahinang buntong hininga ni Sandro sa kabilang linya. Alam mo naman kahit hindi mo ako kinukumusta ng halos 2 taon, kahit wala kang Merry Christmas o Happy Birthday sa akin, nandito pa rin ako. Gaga ka eh. Sinaktan ka na naman. Pero sige, kahit ganyan ka, I'll be on your side. Thank you, Sandro. Pero please, mag-ingat ka. Don't let him know na alam mo na. Kapag nalaman niyang alam mo ng totoo, baka kapahamak mo pa. You're not just dealing with a cheater. You're dealing with a traitor na may mission. Play along. Gamitin mo ang galing mo sa PR. Act like you believe him. Smile when he talks. Laugh at his jokes. Pero sa likod ng lahat, ipunin mo armas mo. Be ready, Vine. Dahil pag uwi mo, ikaw na ang bida sa gera nila. Pagkatapos ng tawag, saglit lang siyang napapikit. Tapos inayos niya ang buhok, nagpunas ng luha gamit ang daliri, at muling hinarap ang direksyon ng cafe. Mula sa malayo, nakita niya si Janus na nag-wave habang hawak ang platito ng tiramisu. Ay, smile, Vine. Bulong niya sa sarili habang papalapit. Gamitin mong laro nila para silang masunog sa sarili nilang apoy. Gabing-gabi na, at habang kumakain sila ng dinner sa isang rooftop restaurant na may tinawang ilaw mula sa mga bahay sa paligid ng lawa, tahimik lang silang pareho habang nagsalita si Vine. Janus? Tanong ni Janus habang naglalagay ng sauce sa plato niya. Naalala mo yung dream ko na magkaroon ng bahay na may garden sa Antipolo? Yung may swing sa likod? Tapos, may golden retriever na palaging sumusunod sa mga anak natin? Tumawa si Janus at bahagyang umiling. Ayan ka na naman, love. Anong ibig mong sabihin, ayan ka na naman? Napahinto si Janus sa pagkain, saka nagbuntong hininga. Love, I said it before. We're here to unwind, right? I just want us to enjoy our stay here. Wala munang future. Focus lang muna tayo sa now. Pero kailan tayo mag-uusap tungkol sa future natin, ha, Janus? Magdadalawang taon na tayo. 3 years mo akong niligawan. At sa loob ng 3 taon na yon, hindi ka sumuko. Kahit ilang beses kitang binaliwala. Hindi ka bumitaw. So doesn't that mean nakikita mo ko as your future partner? Pero bakit every time I talk about it, parang tinatakbuhan mo? O baka naman, may iba ka pang nakikitang babae na mas bagay maging partner mo sa future? Bahagyang tumaas ang kilay ni Janus, pero kalmado pa rin. Sino naman yung ibang babae na sinasabi mo? Vine, come on. Hindi ako maghihingi na 3 taon kung hindi ako seryoso sa'yo. That's the thing, Janus. You keep saying you're serious, pero words lang lahat. Wala akong nararamdamang direction. You don't want to talk about getting married, kids, even building a life together. Lahat na lang later. Not now. Let's enjoy.
Because what's the rush? We're happy now. Why ruin that by pressuring each other with timelines and plans? No, Janos. If you don't have plans to marry me, then what's the point of all of this? Ano to? Trial? Hanggang kailan ako magiging just now sa'yo, ha? Napatingin ang ilang tao sa ibang table, pero walang pakalam si Vine. Nakayuko na ang ilang waiter. Si Janos naman, tahimik lang. Hawak ang kutsilyo at tinidor, pero hindi na nakakain. Bakit hindi ka makasagot, Janos? Is it because you've never actually imagined me as part of your future? Vine, please sit down. Hindi ito ang lugar para dito. No. This dinner? This trip? This whole relationship? Anong ibig sabihin nito kung wala pa akong kasiguraduhan sa'yo? Bakit mo pa ako pinursige ng 3 taon kung hindi ka rin pala sigurado sa akin? Let's talk about this sa room, okay? Huwag dito. Bakit? Nahihiya ka? O natatakot ka na baka masabi ko pang ibang bagay na ayaw mong marinig? Stop it. Then tell me the truth. Do you even see me as your wife someday? Or am I just someone to warm your bed while you plan a life with someone else? Hindi nagsalita si Janos, kaya tumalikod si Vine, mabilis na kinuha ang clutch niya sa upuan at naglakad palayo sa mesa. Pero bago pa man siya makalayo, tinawag siya ni Janos. Vine. Don't. Hindi ko alam kung ano pang mas totoo. Yung halik mo sa akin? O yung pananahimik mo tuwing tinatanong ko kung may tayo ba sa kinabukasan? At tuluyan siyang lumayo, dalang sakit na hindi niya kayang itago. Mabilis ang mahakbang ni Vine pabalik sa hotel. Nang dumating siya sa suite nila, diretso siyang nagtungo sa luggage. Binuksan ito, kinuha ang ilang gamit, at sinimulang tiklupin ang mga damit na ilang araw pa sana niyang isusuot. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto at pumasok doon si Janos. Love, what are you doing? Hindi tumigil si Vine sa pag-aayos ni hindi siya tumingin sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Umuwi? May 2 days pa tayo dito. Kung ayaw mo pang umuwi, uuwi na ako. Naglakad siya papunta sa closet at kinuha ang jacket niyang nakasabit. Vine. Lumapit si Janos. Tinangka siyang hawakan sa braso, pero agad siyang lumayo. If you want us to be okay, hayaan mo muna ako. You know me, Janos. Magiging okay din ako. Kailangan ko lang makahinga saglit. Napakagatlabi si Janos at bumuntong hininga. Sige, uuwi tayo. Sang-ayon niya sa nobya. Pagbalik nila sa Pilipinas, hindi na nagpahatid si Vine kay Janos sa bahay niya. Siya nang nagkusang umuwing mag-isa. At pagbukas pala ng pintuan ng kanyang bahay, malamig na hangin agad ang sumalubong kay Vine Alcantara. Pero mas malamig ang nararamdaman niyang sa dibdib. Ngunit hindi siya nag-aksay ng oras. Kinuha niya agad ang cellphone at kahit pagod pa mula sa biyahe, agad siyang tumawag kay Sandro. Sandro? Vine, you okay? Yeah, I'm here na. Nasa bahay na ako. Ang bilis ah. So, kailan mo gusto makapagkita? As soon as possible. Gusto kong tapusin na to habang hindi pa ako nauubos. Okay, I'll send you the pin. Secure ang lugar, no one will know. At nang mag-send nga ng pin si Sandro, dali-dali niyang pinuntahan ni Vine. Pagdating sa lugar, isa sa mga napansin ng dalaga na puno ng taniman ng paligid. Nasa isang private rest house siya na parang tagong paraiso. Tahimik, presko, at hindi abot ng signal sa karamihan ng network, maliban sa isang corner ng property kung saan may mahina ngunit sapat na koneksyon para sa isang tawag. Umupo siya sa isang bench na gawa sa kahoy sa ilalim ng malaking punong mangga habang hinihintay ang lalaking matagal din niyang hindi nakakausap at nakikita. Hanggang sa may humintong kotse sa di kalayuan. Bumukas ang pinto niyon at doon siya natulala. Hindi niya agad nakilala si Sandro. Mas gumwapo ito. Napatingin si Vine mula ulo hanggang paa at literal na nahulog ang panga niya. Wow! Sino to? At nasaan ang Sandro na lagi nilang naka-jacket at may eye bags? Ngumiti si Sandro habang papalapit. Nakakabasta naman yung tingin mo, Vine. Ako lang to.
Yung forever mong utusan dati ng chichirya sa kantin. Hindi na nakasagot agad si Vine. Tinitigan lang niya ito na para bang may bumabalik na maiksena sa isip niya. Dati pa niyang crush si Sandro. Elementary pa lang sila, si Sandro na ang lagi niyang hinahanap sa umaga. Siya ang tanging dahilan kung bakit excited siyang pumasok kahit may exam. Sa high school, kahit pa may mga umaalig kay Sandro, siya pa rin ang mas gustong kasama nito sa lunch. At bago sila graduate ng college, nagkaroon sila ng heart-to-heart talk. Sa ilalim ng punong akasya ng university nila, pareho silang nag-confess. I think I love you. I think I love you too. Pero matapos ang ilang minutong katahimikan noon, sabay rin nilang napagdesisyonan ang hindi inaasahan. Let's just stay friends. Hindi dahil hindi nila gustong isa't isa, kundi pareho silang takot. Takot na kapag naging sila at hindi nag-work, baka maging stranghero sila sa isa't isa. At para sa kanila, ang friendship na matibay ay mas mahalaga kaysa sa isang relasyon na baka sirain lang ang lahat. Pero ngayong kaharap ulit niya ito, mas gwapo, mas matatag, at mas buhay kaysa sa lahat ng lalaki sa paligid niya, hindi niya alam kung sapat pa ba ang just friends. Oh, bakit ganyan ka tumitig? Wala, napaisip lang ako kung tama ba yung desisyon natin noon. Hindi agad nakasagot si Sandro. Ngumiti lang siya ng konti dito. Siguro, pwede nating itama ngayon. Itama natin, itatama natin ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Ganun. Napataas ang kilay ni Vine sa kabahagyang natawa. Matagal-tagal din sila nagkamustahan Pero sa kabila ng light conversation na yun, pareho nilang alam na may mas mabigat na pa kayong pagkikitang to. At doon na nagsimula si Vine. Sandro, gusto kong i-hack mo ang phone ni Janos. Hindi agad nakasagot si Sandro. Tumitig muna siya sa kanya bago nilagay ang bag sa heg at tumuwid ng upo. Okay, so we're here now. Gaano ba kagrabe to? Gusto kong makuha lahat ng conversations nilang dalawa ni Vivian. Gusto ko ng ebidensya. Every message, every call, kung may pictures man sila, lahat. Para pag dumating ang tamang oras. Tapos sila. Papasabugin kong kasinungalingan niya sa mismong araw ng birthday speech niya. Gusto ko matapos ang lahat ng to nang ako may hawak ng baraha. Basic lang yan. Mas madali pa to kaysa sa pag-crack ko ng license system ng e-commerce giant sa Thailand last year. Grabe ka talaga. Yan ang gusto ko sa'yo Hindi mo ako iniiwan kahit kailan. Ngumiti si Sandro. Pero Vine, kaya mo ba talaga to? This is Janos. You love him, right? Hindi agad sumagot si Vine. Inaas lang muna ang kanyang buhok at tumingin sa malayo. Yeah, I love him. Pero mas mahal kong sarili ko. Halos naramdaman ni Sandro ang bigat sa likod ng mga salitang yun. At kung nandito siya para sirain ako, I won't let him win. Hindi ako magwawala. Hindi ako magdadrama. I'll take him down silently. In a way he never saw coming. Alam mo, Vine, hindi natin pinalayang isa't isa noon para mapunta ka lang sa gantong sitwasyon. Akala ko noon, letting each other go was the right thing. Akala ko magkakaroon ka ng mas magandang love story. Mas magandang kapiling kaysa sa akin. Pero kung alam ko lang na ganito pala, sana tinuloy ko nilang yung love story nating dalawa. Natigilan si Vine. Hindi niya inaasahan yon. Hindi mula kay Sandro. Sandro, ayoko na sana sabihin Pero damn it, Vine. Kahit anong angle ko tingnan hindi kita kayang panoorin sinasaktan ng ibang tao. Hindi ko kayang panoorin kang nadudurog habang hawak pa rin yung tira-pirasong pagmamahal para sa taong hindi ka pinili ng buo. Tumulong isang luha mula sa mata ni Vine. Hindi niya alam kung sasakit ba o sa kaginhawaan na may isang taong muling nagpaparamdam na karapat-dapat siyang mahalin ng totoo. Pinahid niya ito agad sa katumawa ng bahagya. Makaraan ng 2 araw, nasa loob ng kotse si Vine, tahimik habang pinapanood sa side mirror ang sariling refleksyon. Maayos ang makeup niya, light and fresh. Naka-pitch na silk blouse at puting slacks. Simpleng ayos, pero may baon siyang matinding agenda. At sa likod ng ngiti niya,
may gumugulong na plano. Magkaharap na silang muli ni Janos sa paborito nilang cafe kung saan dating tanging kilig at tahimik na titigan lang ang namamagitan sa kanila. Pero ngayon, may ibang lamig sa pagitan nila. Nakangiti si Vine habang marang hinigop ang kanyang kape. Love? I was thinking, siguro nga, I was being unfair the other night. Unfair? Yeah, I mean, I kept pushing you about the future. Kaso ilang taon na tayo, anong next step, kailan ikakasal, etc. etc. I thought, if I keep pushing, lalabas ang sagot na gusto kong marinig. But then I realized, maybe I was wrong. Maybe I wasn't being fair to you. You've been patient, kind, and loving. I should be more understanding. I love you, Janos. And if we're meant to end up together, we will. I don't want to pressure you anymore. So I'm saying this now. I'm sorry, love. Matagal bago sumagot si Janos, pero makikita sa mukha niyang pagkalma. Parang isang problemang nawala sa balikat niya. Vine, Sabay hawak sa kamay nito. I'm sorry too. Alam kong nasaktan ka sa pag-iwas ko sa mga plano. Hindi naman sa hindi ko gusto makasama ka. Siguro lang, I was scared. I didn't want to ruin what we have. Then, let's not ruin it. Let's just enjoy what we have. Celebrate it. Celebrate? Yes, your birthday is coming up this Saturday. I want to prepare something special for you. Let me handle it, love. I love. Alam mong hindi ako mahilig sa engranding party. Not in grande. Special lang. Intimate. Personal. From me to you. Gusto ko lang talagang bumawi. Tiningnan siya ni Janos. At doon niya muling nakita ang Vine na minahal niya. Sweet, sincere, predictable. Ang hindi niya alam, ang birthday na iyon ang magiging hulang araw na magagawa ng paniwalaan na ang Vine na nobyo niya ay ganun pa rin hanggang ngayon. Sabado, araw ng kaarawan ni Janos. Maganda ang venue, minimalist pero eleganteng setup. May soft yellow lights, mahahabang puting kurtina, at mga bulaklak na paborito ni Janos. White roses and blue tulips. Sa gitna ng kwarto, nakatayo yung isang malaking LED screen na may nakasulat na Happy Birthday, Janos. Mula sa entrance, isa-isang dumarating ang mga bisita. Business partners, konting kaibigan, at ilang malalapit na kaanak ni Janos. Simple pero classy. Exactly the kind of celebration Janos would never throw for himself. But exactly the kind he couldn't say no to when Vine insisted. At sa isang sulok ng venue, nakapila sa mga tray ng wine at cocktails, may isang lalaki na suot ng itim na uniforme ng catering service. Si Sandro. Mahigpit ang hawak niya sa tray, pero mas matalim ang tingin niya kay Janos na kasalukuyang kinakamay ng mga bisita. May earpiece siyang nakakonek sa maliit na comm sa device sa loob ng tenga ni Vine. Ilang oras ang lumipas, mainit na ang ilaw, masaya ang mga tao. Nag-cheers, nag-picture, tila isang ordinaryong salo-salo lang. Hanggang sa biglang lumiwanag ang ilaw sa stage at marahang sumamba si Janos, hawak ang microphone. Hello everyone. First of all, salamat sa inyong lahat na nagpunta ngayong gabi. I'm not really a big fan of birthday celebrations, as most of you know. Pero sabi nga nila, you only turn 33 once. Nagtawanan silang lahat. Seriously, this wouldn't have been possible kung hindi dahil sa taong sobrang mahal ko. Tumigil siya saglit at lumingon sa direksyon ni Vine. The woman who planned all of this. Thank you, love. You always go beyond expectations. Nagpalakpakan ng mga tao. Lumapit si Vine sa gitna ng crowd, ngumiti at kumaway. Pero ang ngiting yun, hindi purong saya. Iyon ang ngiti ng isang sundalong may lihim na granada. Habang bumaba si Janos mula sa stage, palihim siyang nilapitan ni Sandro, bitbit ang tray, at maingat na sumenyas kay Vine mula sa likod. Everything's ready. Tumango si Vine, humigpit ang hawak niya sa hawak na cue card, pero hindi to speech.
Isa yung script ng pagbagsak. Umakyat siya sa stage. Hello everyone! Thank you so much for coming tonight. I know John has said he's not a fan of big celebrations, but I really wanted to make this night special. Not just for him, but for everyone here who deserves to know the truth. Nagkatinginan ng mga tao. Nagkatinginan din sina Janos at Vine. Medyo kinabahan si Janos at kitang-kita yun ng dalaga na kulang nilang ay pumunta ulit sa stage at pababain siya. Alam nyo, habang pinaplano ko ang party nito, may isang bagay akong laging iniisip. Gaano ba kalalim ang pagmamahal ko para sa isang tao? Para sikmuraan ang mga lihim na tinatago niya sa akin. Pero ayoko muna magsalita. Let me show you what I mean. Tumango si Sandro at sa isang click, biglang nag-black out ang screen. Maya-maya, bumukas muli ito at lumitaw ang mga screenshots. Conversations ni Vivian Licarde at Janus, kung saan pinag-usapan nila kung paano mapapabagsak si Vine. Naroon din ang mga advices ni Vivian para maging sweet si Janus kay Vine. Pati petsa, taon, at kung anong buwan nila pinag-uusapan yun. Ibig sabihin, matagal na nila yung pinaplano. Sunod-sunod ang pagbubulungan. May iba pang natulala at sa dulo ng screen, kitang-kitang isang larawan si Janus habang niyakap si Vivian sa loob ng condo unit nito. Umakyat agad si Janus sa stage, halatang nagpanik at inago ang mic kay Vine. Vine, anong pinagsasasabi mo? Let me finish, Janus. But anyway, I loved you. I gave you everything. Even the parts of me I was supposed to save for someone who would truly fight for me. Pero ang kapalit? Pagpapanggap, panlilin lang, at ang balak na pabagsakan ng kumpanyang binuo ng pamilya ko ng may dignidad? You almost ruined me. But you know what's funny? I still choose to walk away quietly. But not tonight. Tonight I choose to speak. Not because I want revenge, but because I want everyone to know that this is not the kind of love I deserve. And to every woman who was made to feel like they were just a piece in someone's strategy, don't ever let them silence you. Tumulo ang luha sa mata ni Vine, pero nakangiti siya. Happy birthday, love. This is my gift to you. The truth. At habang umaalingaw-ngaw ang katahimikan sa loob ng silid, lumabas si Vine mula sa stage. Marahang kinuha ang coat niya at tuluyang tumalikod kay Janus habang si Sandro tahimik na sumunod sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa labang to at lalong hindi siya kailanman babalik sa lalaking muntik nang wasakan siya. Umuulan ng bahagya, basa ang damo, malamig ang hangin, tahimik ang paligid, maliban sa marahang buhos ng ulan sa bubong ng isang maliit ngunit eleganteng villa. Isang safe house na matagal ang tinatambay ni Sandro kapag gusto niyang mapalayo sa mundo. At ngayon, kasama niya si Vine. May hawak itong mug ng mainit na tsaa habang pinapanood ang sunod-sunod na balita sa media tungkol sa nangyari. Nagpupuyos ang kampo ni Janus at Vivian. May mga nagtatangkang maglabas ng sariling statement para mabaligtad ang narrative. Pero huli na. The truth hit harder and it came with receipts. Di mo na kailangang tumingin sa news, Vine. It's all over. The plan worked. Everything's collapsing on their side. I should be happy, no? Are you not? Umiling siya sa kamarahang humugot ng hininga. I don't know. Maybe a part of me is. Maybe a part of me wanted this to happen more than I admitted. Pero Sandro, masakit pa rin eh. Minahal ko siya. 3 years of courtship. 2 years of being together. I thought, if there's someone I'd grow old with, it's him. Kahit may mga red flags, kahit may doubts, I stayed. Because I loved him. Hindi niya mapigil ang mapaluhan ng konti. Pinahid na agad yon gamit ang daliri, lalo pat ayaw niyang magmukhang marupok. Nakakatawa, no? Ako pa rin ang nasasaktan kahit ako yung niloko. Kahit ako yung ginamit. Tao ka lang, Vine. Hindi mawawala yun. Hindi ka naging mahina. Nagmahal ka lang. Exactly.
And that's why I had to end it. Kasi kung hindi, lulukuhin niya lang ako habang buhay. And I'll keep letting him. Tama lang na umalis ka. At kung hindi mo yan magagawa mag-isa, lagi naman ako nandito eh. You know that. Tumango si Vine sa ngumiti. Salamat, Sandro, for always being there. Kahit minsan, binabaliwala na kita. Nagkatinginan silang dalawa at ilang segundong katahimikan na namutawi na para bang lahat ng damdaming noon pa sila gustong sabihin ay hindi nila maibulalas. Lumipas ang ilang araw. Sa labas ng kumpanya ni Vine, matao sa labas ng gusali. Nagkakagulo ang media. May mga kamerang nakatutok, mga mikroponong halos ipasok sa mukha ng lalaki sa gitna ng lahat. Si Janus. Pinipigilan niyang inis habang inaabot ang ID sa guard. Let me in. May pag-uusapan lang kami ng CEO niyo. Hindi siya sinamahan ng PR team o abogado. Mag-isa siyang pumasok habang ang mga reporter ay nag-uuna ng sigaw mula sa labas. Sir Janus, anong masasabi niyo po sa mga screenshots? Kasama niyo ba talaga si Vivian sa planong to? Totoo bang planted ang relasyon niya kay Miss Vine Alcantara? Ngunit wala siyang sagot. Pagpasok niya sa lobby, lahat ng empleyado ay napalingon. May ilan pa nga huminto sa ginagawa. At sa elevator, ramdam niya ang titig ng mga taong naroon. Pumasok si Janus sa opisina ni Vine, nabigla man si Vine, pero mas pinili niyang tumindig ng tuwid. Masaya ka na? Nakamit mo ng tagumpay mo. Pinahiya mo ako. Sinira mo si Vivian. Sinira mo ako. Masaya? No. Hindi to ang ideya ko ng saya. Alam mo kung sinong nagsimula ng lahat ng to, Janus? Kayong dalawa ni Vivian. Ako ang dinamay niyo. At oo, madadamay talagang bruhang yon. Kasi siya naman ang nagkuto sa'yo, di ba? O sige nga. Sabihin mo sa akin, Janus. Sa 5 taong sinusuyo mo ko, 3 taon ng panliligaw, 2 taon na relasyon, hindi ka ba kahit minsan nakaramdam ng konsensya? Hindi mo ba ako tiningnan isang gabi at napaisip, niloloko mong isang babaeng walang kaalam-alam? Walang mali siya at walang motibo? Minahal ka lang ng buo? Masakit din ang ginawa ko. Masakit ang pagpili kong ilantad kayo. Pero mas masakit ang araw-araw na pagising sa tabi mo. Hindi ko alam. Puppet lang pala ako sa laro niyo. So yeah, Janus. You deserved it. Now look at you. Viral, trending. You and Vivian. Congratulations. Dinaig niyo pang nakulong. Sa bawat corner ng social media. Mukha niyo ang laman. Ang power couple ng panlilin lang. At pakinggan mo to, Janus. If I found out na may bagong binabalak na naman kayong loser na si Vivian, hindi na ako magsusoft launch ng rest back. Next time, ipapakulong ko na kayo. At this time, walang makakatakas. Natahimik si Janus. Hindi na siya makalaban, hindi na siya makakontra. Ang matikas, maayos, at perfect image ng isang CEO boyfriend na dati hawak sa ligang perception, ngayon basag na. You may leave. Your part in my life is over. At tuwa'y tahimik na lumabas si Janus. Paglabas ni Vine ng kumpanya kinahaponan, agad siyang sinilubong ng media. Kumakaway pang ibang empleyado sa kanya. Pero ang karamihan, may hawak ng cellphone at nakatuto ang camera sa bawat galaw niya. Miss Alcantara, may plano po ba kayong kasuhan si Janus at Vivian Licarde? Miss Vine, totoo po bang matagal na kayong mahinala? Paano po naapekto ng isyong tong kumpanyang pinamumunuan niyo? Ngunit na natiling kalmado si Vine. Suot ang kanyang signature sunglasses. Ngumiti lang siya at sumagot ng mahinahon. I'm grateful for everyone's support. Tungkol naman sa legal matters, that's something we're already looking into. Hindi po ito tungkol sa pagdadrama, kundi pagbibigay ng tamang hustisya sa lahat ng naloko. Kasama na ako ron. Sunod-sunod pa rin ang mga tanong, ngunit nang nagsisiksikan ng ibang media at tila may nagtangkang ilapit ang mikropono sa mismo mukha niya, biglang may humawak sa braso niya at marahang hinila siya palayo. Excuse us. Saad ni Sandro. Tinabig niya ng marahan ng ilang tao at tinakpan ng sariling katawan si Vine na bahagyang nagulat pero kusa namang sumunod.
Paglapit nila sa gilid ng kalsada, binuksan agad ni Sandro ang pinto ng sasakyan niya. Pasok. Nang makapasok si Vine, agad itong sinundan ni Sandro at sa loob ng ilang segundo, pinaandar niya ng kotse palayo. Tahimik ang loob ng sasakyan. Naroon pa rin ang tensyon, pero sa gitna nito, napangiti si Vine ng bahagya. Parang bodyguard ka talaga ah. Hindi kita hahayaang mabuwag sa harap ng media, no? Sabi ko naman sa'yo, di ba? I'll be on your side. Napatingin lang si Vine sa kanya at sa unang pagkakataon sa buong araw, parang doon pa lang siya nakahinga ng mas maluwag. Habang patuloy ang takbo ng sasakyan, walang masyadong salitang namamagitan kina Sandro at Vine. Pareho silang natahimik pero hindi mabigat ang katahimikang yun. Sa bawat likot lampas sa traffic lights, nararamdaman ni Vine na palayo sila sa ingay ng syudad. Palayo sa gulo, sa intriga, sa sakit. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil ang kotse sa isang mataas sa bahagi ng lungsod. Walang masyadong sasakyan, walang tao, malamig ang hangin, at sa harap nila ay ang napakagandang tanawin. Hindi muna bumaba si Sandro. Saglit siyang tumingin kay Van bago nagsalita. Just like you always wanted. Napalingon si Vine sa kanya. Nang makita niya ang ilaw sa ibaba, para siyang natulala. Parang bumalik siya sa mga gabing nasa college pa sila. At ngayon, narito siya, hindi kasama ang lalaking akala niya ay para sa kanya, kundi ang lalaking matagal niya nang minamahal pero piniling hindi pansinin noon para hindi mawala. At doon, unti-unti siyang napaiyak. Hinubad niya ang sunglasses na suot at tuloy nang dumaloy ang kanyang mga luha. I never thought this day would come. Yung araw na ako na yung kailangang buuin ng sarili ko. Kasi sinira ako ng taong akala ko ako ang maging tahanan. Thank you, Sandro. Isang matamis na ngiti lang ang naging tugon ng binato sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ng katahimikan, nagsimulang humupa ang luha ni Vine. Pinahid niyang mga bakas ng iyak sa pisngi, saka muling tumingin sa city lights. Sorry, ang drama ko na naman. Wala kang kailangang ihingi ng sorry. Ilabas mo lang lahat. May karapatan kang masaktan. Pero alam mo, sa totoo lang, kung hindi mo ako sinundo kanina, baka bumigay na ako. Baka mapalaban ako sa media, sa sarili ko, sa alaala ni Janos. Pero nandyan ka. Hindi agad sumagot si Sandro. Sa halip, dahan-dahan niyang binitaw ng kamay ni Vine at inayos ang bukong dalaga na nahulog sa mukha nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Vine. Akala niya magigising siya na mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas magaan ang dibdib niya ngayon. Siguro dahil sa iyak na inilabas kagabi. O baka dahil sa presensya ni Sandro. Habang nagkakape siya sa terrace ng bahay niya, tumunog ang phone niya. Check your front gate. Don't worry, hindi ako yan. May special agent lang akong pinapunta. Napakunot ang noo ni Vine. Tumayo siya at sumilip sa labas. Doon nakita niya ang isang delivery guy na may dalang 2 drinks at paper bag. Pagkabukas niya ng bag, may note. Hindi ako sure kung ang mood mo ngayon ay matcha or caramel macchiato. Kaya pinadalhan na kita ng both. At para safe, may banana bread din. Don't skip breakfast. Napangiti siya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Pero gusto niya itong pakiramdam na to. Yung may isang taong iniisip siya sa simpleng paraan. Sa mga sumunod na araw, hindi naging showy si Sandro. Pero consistent. Meeting ka 3 p.m. no? Good luck. Pero alam kong kaya mo yan. Boost mode on. Stuck ka sa traffic? O baka stuck ka sa overthinking? Pareho ka namang master dyan eh. Nakita ko tong quote, sabi, "The right person will feel like peace, not chaos." Gusto ko lang sabihin I hope ako na yun someday. Hindi niya inaasahan yung last text na yun. Akala niya puro pa joke lang si Sandro. Pero ngayon parang may binubuo ito. Hindi para guluhin siya, kundi para hilumin siya. At sa bawat araw, unti-unting nawawala sa isip ni si Janos. Unti-unting natatabunan ng mga alaala ng tawa, pagkalma, at simpleng lambing si Sandro lang kayang magbigay. Isang gabi habang nagpapahinga siya at nagbabasa ng email,
May tumawag. Si Sandro. Hello? Wala lang. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Nakakahiya ba yun? Grabe ka. Ang boring siguro ng gabi mo, no? Oo, pero at least hindi ka boring. Natawa lang si Vine. Inaamin niyang dahil sa presensya ni Sandro, kahit pa paano ay unti-unti nang nakakalimutan ang sakit na kanyang pinagdaanan. Sunod-sunod ang mga araw na naging parang rutina ang daily dose of kilig mula kay Sandro. Random coffee drops, short but sweet calls. May more sa chat at yung consistent presence niya sa buhay ni Vine. Wala pa silang label. Pero halata sa lahat ng kilos si Sandro na he was serious. Pero isang araw, pagbaba niya ng kotse sa parking area ng isang cafe, kung saan sila dapat magkikita ni Sandro para sa quick lunch, nakita agad niya ito sa labas. Nakaupo sa bench, naka-phone, at may kausap, babae. Payat, naka-corporate attire, naka-ponytail. At higit sa lahat, nagtatawanan pa sila ni Sandro. Nanlaki ang mata ni Vine. Okay, Vine. Chill lang. Kaibigan lang yan siguro. Office mate, classmate, long-lost cousin maybe? Bulong niya sa kanyang sarili habang sinusubukang panatilihin ang composure. Hindi siya agad lumapit. Pinagmasdan lang niya habang nag-chat si Sandro at babae. At nung tumawa pa yung babae at humawak saglit sa braso ni Sandro, doon na siya napairap. Umikot siya bigla, sabay kuha ng phone at tinext si Sandro. Nandito na ako sa loob. Order ka na rin ng food mo. Baka gutom ka na. At siya rin pala. Sa labas nakita niyang tumingin si Sandro sa phone niya. Nagtaka saglit at nagpaalam na sa kausap. Nang makapasok ito sa cafe, agad siyang ngumiti. Hey, sorry. May nakita lang akong kakilala. School friend. Coincidence lang. Taga-batch din natin dati. Namukhaan niya lang ako. Coincidence. Kaya pala ang sayo niyo kanina? Hoy, Vine. Huwag kang ganyan. Ako lang to, oh. You know me. Huwag ka nang magalit. Wala naman akong sinabing galit ako. Gutom lang siguro ako. Ani nga habang sumisimsim ng iced coffee. Ngumiti si Sandro. Okay, noted. Hindi dapat pinababayaan ang low blood mo, ah. At dapat hindi pinapatagal ang pagsiselos mo. Oh, ha? Wala akong sinabing nagsiselos ako, no? Hindi mo na kailangan sabihin. Namumula ka na eh. At saka, kinikilig ako. Kasi ibig sabihin, may feelings ka pa rin sa akin. Hindi nakasagot si Vine. Umirap lang siya at nagkunwaring abala sa phone. Pero sa ilalim ng mesa, hindi niya napigilang ngumiti. Isang hapon, pagkalabas ni Vine sa opisina, diretso lang siya sa parking area. Hawak pa ang tablet at mukhang pagod na pagod. Pero hindi pa siya nakakalapit sa kotse niya. Napansin niya na agad ang isang pamilyar na presensya. Nakasandal si Sandro sa kotse niya, nakaitim na polo at nakangiting parang may ginawang kalokohan. Parang hindi alintana ang init, traffic o pagod sa mundo. Chill na chill. Agad siyang napahinto. Anong ginagawa ng lintik na to dito? Mahinang bulong niya. Hindi niya pinansin si Sandro at diretso siyang naglakad. Binuksan ang pinto ng sariling kotse at sumakay na parang wala siyang nakita. Si Sandro naman, nasanay na sa mood swings ni Vine, ay sumunod lang. Umikot sa kotse niya at pumasok din sa sasakyan. Kasunod sa likod ni Vine na parang convoy. Habang nagmamanaw si Vine pa uwi, tanaw sa rearview mirror ang ngiti ni Sandro habang parang ine-enjoy pa ang habulan mode nila. Pagdating sa harap ng gate ng bahay, bumusina si Vine para papasukin ng guard. Tumigil ang sasakyan niya at syempre, kasunod nun si Sandro. Binaba ni Vine ang bintana, tsaka sumilip at sinulyapan si Sandro. Ano ba talaga? Stalker ka na ngayon? Binibari ni Sandro ang bintana ng kotse, sabay kindat. Seryoso ka? Ako stalker? Ikaw to nagmamaganda dyan, tapos biglang nag-snooty queen. Sino kayang dapat tanungin kung anong problema? Excuse me? Hindi ako nagsusungit. Natural lang tong resting face ko, no? Ah, ganun ba? So kasama pala sa natural face mo ang dead mom mode, eye roll, at yung killer look na parang pag may lumapit sa'yo papatay mo sa tingin. Tingnan mo, oh. Tukso ni Sandro,
Sabay labas ang cellphone at kunwaring kinukunan siya. Smile ka. Ang bihira ng ngiti mo eh. Gusto ko lang i-document yung moment na hindi ka nagtatry. Pinandilatan siya ni Vine. Delete that or I'll sue you for harassment. Sue me with your heart. Kadiri ka. Nang makababa si Vine sa kanyang sasakyan, ay sumunod din si Sandro sa pagbaba. Sandro, may trabaho pa ako bukas. Can you just... Please, umalis ka muna. I need time. Okay, pero bago ako umalis, sagutin mo lang to. Ano na naman yan? Bakit parang umiwas ka? Is it because of that girl na nakausap ko sa labas ng cafe? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tsaka, nasabi ko na sa'yo hindi ako nagsiselos, diba? Isn't that enough? Vine, I saw your face. Halos magliyab yung mga mata mo habang kausap ko siya. Don't even try to deny it. Wala akong dapat i-deny at aminin, no? Wala akong karapatan. Wala naman kayo, diba? Walang kami, pero may tayo. Hindi agad nakasagot si Vine. Napalunok lang siya na tila kinakabahan. She's nothing, Vine. Classmate ko lang yun noon. Nagkataon lang. I don't even remember her middle name, okay? Bakit mo kailangan ipaliwanag yan? Oo nga naman, oh. Kaya nga ako nagtatanong. Kasi kung hindi ka nagsiselos, bakit parang gusto mo akong palayasin? Tama na, Sandro. Ayoko na ng gulo. Gusto ko nilang magpahinga. Ngunit bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Sandro sa kanyang pisngi. Para siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Hindi kita guguluhin. Pero ayokong araw-araw mong isasarang pinto nang may matanong pa rin sa puso mo. At bago pa siya makatanggi, bago pa siya makapagsalita ng kung anong rason, dahan-dahang lumapit si Sandro at hinalikan siya. Nagulat si Vine, napapikit siya pero hindi agad gumanti. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil doon pa lang niya naramdaman ng buo na sa tinagal-tagal ng panahon, may feelings pa siya para sa binata. Pagkatapos ng ilang segundong tila huminto ang mundo, dahan-dahan ding umatras si Sandro. Hinayaan niyang bumukas ang mga mata ni Vine. Pareho silang walang imik. Parehong kabado. Kinabukasan, bandang alas 9 na nagising si Vine. Unusual sa kanya dahil madalas alas 7 pa lang ay gising na siya. Pero siguro dahil sa bigat ng manangyari kahapon at ng isang halik na hindi niya inaasahan. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa kisame. Hindi pa rin maalis sa isip ng eksaktong sandali kagabi. Yung pagkakatingin nila sa isa't isa at yung halik na ramdam pa rin ng mga labi niya hanggang ngayon. Pero bago pa siya tuluyang makapagdrama, naamoy niya na ang isang mabangong aroma mula sa kusina. Sinundan ng konting ingay ng kaldero at kutsara na parang may nagluluto. Napakunot noo si Vine. Agad siyang tumayo at naglakad papuntang kusina. Hawak ang cellphone na parang weapon kung sakaling may intruder, pero hindi niya inaakaling makikita. Nasa harap ng stove si Sandro. Naka-apron pa at may hawak na spatula. Napahinto si Vine sa may pinto ng kusina. Paano ka nakapasok dito? Lumingon si Sandro sa ngumiti. I have your keys, remember? Sabay taas ang keychain na may charm pang pusong kulay pula. Wait, huh? Anong... Kailan mo ba hawak yan? Alam bang borderline illegal tong ginagawa mo? Illegal? Vine, nagluto lang ako ng garlic butter top at itlog. Hindi ako magnanakaw. Well, yeah, magnanakaw ako ng puso mo. Kadiri ka, Sandro. Pero ngumiti ka. Hindi, sinikmuraan lang ako ng banat mo. Ngumiti si Sandro, sabay abot ng mug na may kape. Kinuha ni Vine ang mug, sinimsim ang kape, saka pa sikretong napangiti. Isang taon nang lumipas, maraming nagbago. Ang kumpanya ni Vine ay mas lalong lumago. Hindi niya na kailangang sumigaw para mapansin. Hindi niya kailangang gumanti para gumaan ang pakiramdam. She just healed, fully, slowly, and beautifully. Wala nang bakas ng galit sa mga mata niya. Pag napapada ng pangalan ni Johnny sa balita, ni hindi na siya kinikilig sa inis. Si Vivian na just another footnote sa kwento ng nakaraan. Alam na ni Vine na hindi lahat ng sugat kailangang ipakita.
May ibang sugat, kailangang alagaan ng tahimik hanggang sa kusa na lang itong mawala. At sa lahat ng kasama niya sa prosesong yon, si Sandro ang walang sawang naroon. Hindi siya nagmadali. Hindi niya tinulak si Vine sa desisyong mahalin siyang muli. He waited, not out of obligation, but out of love. Tinanggap niya ang lahat ng mood swings, silent treatments, mga araw na wag muna tayong magkita, at mga gabing biglang tumatawag si Vine just to hear a voice that reminded her she's safe. At ngayong gabi, isang eksaktong taon mula nung huli silang nag-awa ni Janos. Nandun ulit sila sa lugar kung saan dinala siya ni Sandro para makita ang city lights. Pareho silang tahimik, nakaupo sa hood ng kotse habang may hawak na take-out coffee. Ang dami nang nangyari, no? Pero nandito pa rin tayo. Napatingin si Vine sa kanya. Alam mo, matagal akong hindi sigurado kung gusto ko pa bang magmahal ulit. Kasi akala ko kapag binuksan ko ulit ang puso ko, masasaktan lang din ako. Pero mali pala ako. Because when I look back at how far I've come, I realized I just didn't survive. I became better. And one of the reasons? Ikaw. You're the reason I learned that healing doesn't have to be lonely. At sa sandaling yun, sa ilalim ng malamig na hangin at kumikisap ng mga ilaw ng lungsod, nilingon ni Vine si Sandro. Sandro? Sinasagot na kita. Hindi na ako natatakot sa mga what ifs. And this time, Sandro, hanggang wakas na. And just like that, two hearts that waited patiently, healed separately, and grew silently, finally found their way back to each other. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories.